So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. At this time po is magbabasa po tayo or magbabasa po ako ng ilan po sa mga positive comments. Especially yung mga magagandang payo po ng mga nagmamahal kay Krishna. Alam naman po natin na sa kasalukuyan nga po is medyo hindi maayos po yung pakiramdam ni Krishna dahil nga po sa pagkakasakit po niya. And I believe ngayong araw po na ito, Sunday, ngayong araw pa po magpapacheck up si Krishna. So abangan po natin yung update po niya tungkol po sa pagpapacheck up po niya. But then dito muna tayo, basahin muna natin yung mga comments po ng mga concern at mga nagmamahal kay Krishna. Kasi sobrang nakaka-touch din po yung mga payo po nila kay Krishna. At ramdam na ramdam ko po talaga yung kanilang suporta at pagmamahal po kay Krishna. But before po tayo mag-start, gusto ko lang rin pong humingi po ng pasensya kasi nga po yung mga negative comments po para kay Krishna is hindi ko po talaga sinasagot or iniiwasan ko po talaga yan kasi nga po mahirap po na baka hindi ko po makontrol ang aking sarili kasi nangyari na po yun dati. Sumasagot po ako ng mga negative comments dati, ganito ganyan. However, hindi ko nga po makontrol ang aking sarili. Kung pansin nyo po, medyo hingal po akong magsalita kasi nga po meron akong something na problema yata sa aking puso or something ganon. And sa mura ko pong edad na 30 plus pa po is may maintenance na po ako sa high blood kasi nga po mabilis pong tumataas po yung high blood ko kapag yung dugo ko kapag alam niyo pong yung nagsasalita ako na mabilis or kapag may diin yung salita ko, malakas yung salita ko, ganoon po. So yun, sabi ng doktor na iwasan ko daw po yung mga nagpapatrigger po sa pagtaas ng dugo. At isa po itong mga negative comments na nagpapatrigger ng taas ng dugo, ng stress, ng anxiety ko. Kaya as much as possible is iniiwasan ko po talagang sagutin ang mga ganoon at nagbabasa lamang po ako ng mga positive comments para positive vibes lang din po at hindi masyadong maapektuhan po yung peace of mind ko at yung hindi tataas yung dugo ko kasi mahal pa naman yung maintenance ko. 15 pesos yung isa sa inireseta ng doktor kasi tapos araw-araw pa yun, di ba? So anyway, and also yung mga comments na negative is dinidelete ko naman po iyon. However, dahil nga po sa dami ng mga comments, so hindi ko agad na nakikita yung mga negative comments kaya hindi ko na-delete po agad lahat. But then gusto ko lamang din pong humingi ng tulong po sa inyo na kapag may makita po kayo ng mga negative comments sa mga contents or mga post ko, ay i-message nyo po ako sa aking page na Journal PH para mahanap ko po kaagad at para ma-delete ko po kaagad, diba po? At pasensya na po ulit and shoutout po sa mga po dyan, mga lola, lolo, ate, kuya, tita, tito na sobrang nagmamahal po kay Krishna. So basahin ko po yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong ito. Unahin po natin itong mula kay Elna Monato. Huwag ka munang mabiyahe ng biyahe, pwede namang dyan ka muna mag-vlog sa iyong lola. Sa paligid-ligid lang, huwag magbuhat ng mabibigat at huwag masyadong magpagod. Ingatan ang sarili dahil nag-iisa lang yan. Mag-pray ka lagi sa Panginoon at magpasalamat sa araw-araw. Buhay, we love you always. So sa kasalukuyan po yata parang nagstay na muna si Krishna doon sa kanyang lola. Meron pa yung biyahe siya ng biyahe tapos may sakit pa siya, so mas lalong lalala po yun. Inipag-pray po natin na maging maayos lamang po yung resulta ng kanyang check-up kasi parang nabanggit po niya sa live niya kanina na parang ngayong araw po siya magpapacheck up. So hindi ko pa napanood yung buong live, so papanoorin ko po mamayang gabi pag uwi ko galing simbahan. West TV, ayan, mag-ingat ka lagi dahil Krishna, lalo na kalusugan mo, kumain ka sa tamang oras, maraming nagmamahal sa imo, alalahanin mo family mo, malulungkot kami kung magkasakit ka, malulungkot din silang lang. Una man pa, marami talaga ang malulungkot kung mas lalong lumala po yung sakit nga po ni Krishna. Kaya na-appreciate din po natin yung mga payo po talaga ng mga tao kay Krishna, especially yung pagpapacheck up talaga, yun po yung pinaka number 1 na dapat nagawin. At inulit ko nga po ngayong araw po na ito, Sunday, so possible na andito po sila ngayon sa aming barangay sa Kalinan para magpa-check up. So abangan na lamang po natin yung update po nila. Fem Maruya, good afternoon be. Krishna, get well soon. Alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan at kumain ka sa tamang oras para hindi tayo nagkakasakit. Dito lang si Lola, lagi nakasuporta sa iyo. Ingat ka palagi at God bless you always. Love you be. Tama, isa din po ito sa problema, itong hindi pagkain sa tamang oras or kumbaga nalilipasan po ng gutom. Kasi kapag ang isang tao kasi kapag nalilipasan ng gutom, so hihina po talaga yung immune system. So magkakasakit. So kung ano na pong mga sakit ang papasok sa katawan po natin kapag mahina po yung immune system natin. So napaka-importante po talaga ng
pagkain po talaga sa tamang oras, especially yung agahan, kasi sabi po nila na dito po nagsisimula yung o dito po natin nakukuha yung lakas ng ating katawan na nagagamit po natin sa buong araw. So dapat daw kumain talaga ng agahan at medyo damihan po yung pagkain ng agahan. Kahit na kaunti na lamang daw po yung tanghalian or hapunan, basta ang pinaka-importanting meal daw talaga is yung breakfast. Marlene Pat, dapat tayo may time ka na magpahinga. Ang kalusugan importante yan kasi ang puhunan mo. Kaya pagkaingatan mo talaga ang katawan mo, magpa-check up ka, baka lalong lumala kung anong sakit meron ka. So yun po, abangan po natin yung pagpa-check up nga po ni Krista. Hoping na mag-vlog po sila, or kung hindi man, ay at least i-update na lamang po tayo kapag may time na at kapag maayos-ayos na po yung pakiramdam po niya. Marilyn Romo, ayan, hi Krista, guwapa, magpa-check up ka. Kailan magpa-check up kung malala na sakit na marami kaming magdasal sa agar mong paggaling. Iwasan mo din magbuhat ng mabibigat at huwag ka nang sumama mag-uling. Hindi kasi maganda ang alikabok ng uling na malanghap mo. Naiyak na nga ako na may naramdaman ka. Ano pa kaya kung makasakit ka? Kaya hinihinay lang love ka ng maraming tao at ako nood marathon sa mga vlog mo. Love you na. Kahit sa tawag man lang okay lang, masaya na ako. Yung pag-uuling po yata hindi naman siya palaging nag-uuling. Minsan lang din naman yata siya sumasama sa kanyang tito sa pag-uuling. And mostly lang talaga is yung pag araw-araw na biyahe po niya, pag-akit sa bundok, ganito ganyan, napakainit, umuulan. So yun po yung mga possible na reasons kung bakit nagkasakit po siya. At higit sa lahat yung nalilipasan po talaga ng gutom. Joy Roy Lynn Channel, pa-check up ka Inday Krista para mabigyan ka ng gamot. Isipin mo na masarap mabuhay, huwag mo iwanan ang mga naumpisahan mo na kasi dyan ka iaho ng pamilya mo sa kahirapan. Huwag ka mag-stress sa mga basher, vlog lang, kanang masaya lang, nang walang pressure kahit ano lang i-post mo. Una man po, kahit anong ipopost po ni Krista, papanoorin naman po yan ng mga viewers. Lagi nag-aabang po yung mga viewers sa mga upload ni Krista. Mapa-charity man yan, mapa-personal vlog o kung ano pa man. Talagang andyan po palagi ang mga charity viewers, mga Krisnatics po na sumusuporta at nagmamahal po kay Krista. Aline Roquena, pahinga ka muna Chris, magpa-check up ka para mabigyan ka ng tamang gamot at masiguro ang kalusugan mo kasi yan ang puhunan mo. Huwag kang matakot kasi mahirap na pag lumala yan. Tamang pahinga, huwag mo nang isipin na pa-upload, isipin mo muna sarili mo, ingat ka palagi, God bless. Isa din po yun yung stress po niya kasi iniisip po niya na wala siyang ma-upload, ganito ganyan, mag-iisip siya ng content. So nakakadagdag din po yun sa sakit po niya sa kanyang ulo. So siguro isipin na kumbaga i-let go na muna niya yung mga iniisip po niya na ganoon ba. At ano na lamang po, i-focus ang kanyang sarili sa pagpapagaling, pagpapagamot. Kaso nga lang mahirap kasi yung ganoon kasi alam ko po mismo, naranasan ko din po yung ganoon Yung gusto mong i-relax ang iyong sarili pero mas lalong marami kang naiisip kapag nagre-relax ka. Ganito, ganyan ang mga gawin mo. Paano kung wala akong i-upload? Ganito, ganyan. Anong mangyayari? Ganito, ganyan ba? So, mas lalo nakaka-stress po yun. So, siguro, makinig na lamang siya kung anong i-advise ng doktor po sa kanya regarding sa mga ganoong bagay siguro. Tessie Agustin, anak, unahin mo muna ang kalusugan mo. Mahirap pag lumala ang sakit mo. Masayang lahat ng pinagpagura mo. Tingnan mo nangyari kay Jeffrey, kaya sumunod ka muna sa nagpapayo sa iyo. Anak, lahat yun ay para sa kabutihan mo. Huwag matigas ang ulo para hindi sumakit, ha. Mahal na mahal ka namin. Oo nga po, parang napanood ko nga po, parang nakita ko sa mga post po ng mga taga Manila or taga Laguna na si Jeffrey po is nasa hospital po yata ngayon. So hoping na okay na po si Jeffrey and hoping na hindi umabot po sa punto na ganun po ang mangyari kay Chris na. Ipag-pray po natin yon. Emma Mancho, ayan, take care always yourself, Chris. Health is wealth. Stay healthy before anything else. You'll need to build yourself and your family, so keep away from sickness as you can love yourself always. God bless you always. Yan. Nanosbid po ako sa English. Pero yun nga, same lang din po, same payo lang din po na dapat ingatan po ni Chris na ang kanyang sarili kasi nga po, health is wealth. At bago po niya matulungan ang kanyang pamilya, so kailangan niyang walang sakit, kailangan healthy siya lagi para mas matulungan po niya ang kanyang pamilya. Adelfa Vallejo, good morning Inday Chris na amping Juday, pahinga ka muna yun, uminom ka ng gamot, huwag ibaliwala yan sakit sa katawan mo. Ingat ka lagi, mahal ka namin mga viewers, God bless. Yun po, regarding po sa gamot, so mas maganda po talaga yung reseta mula sa doktor para kasi mas kumbaga mas effective siya, mas kasi alam ng doktor kung ano yung dapat na inumin sa
sakit na nararamdaman. Mahirap kasi yung self-medication, yung inom lang tayo ng inom ng kung ano-anong gamot tapos hindi naman siya para dun sa sakit na iyon po talaga, di ba? So siguro sa sakit ng ulo, tama yung Biogesic, pero sa ibang sakit ng katawan po niya, so mas maganda yung napa-check up para maresetahan po ng tama talaga na gamot sa kanyang nararamdaman. Daniel 30 Bulawin, amping kanunay kay usara atong lawas. Unsaon na lang ang imong mga plano para sa pamilya kaya huwag pabayaan ang katawan. So i-translate po natin, sabi po niya na mag-ingat palagi kasi isa lang ang ating katawan. Paano na lamang daw po yung mga plano po niya para sa kanyang pamilya, kaya wag daw po pabayaan ang katawan. Tama naman po yun, talagang isa lamang po ang ating katawan at wala pong extra. So kapag magkasakit ang katawan natin, talagang wala na pong ibang katawan na magagamit. So kailangan talagang ingatan ang kalusugan po natin para hindi po tayo magkakasakit. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.